Pagkatapos gawin ito ni Senator Marcoleta kay Ombudsman Remulla, parang bumerang na bumalik sa kanya ang isang malaking tanong. Sino ang dapat mag-public apology? Isa ba itong resback? Pero sino nga ba ang dapat humingi ng public apology? Ito ang tanong na kumalabit sa Senado noon. Iginiit ni Marcoleta na dapat magpaliwanag o mag-public apology si Remulla sa pagsang-ayon niya na pwedeng baluktutin ang batas. Kasi kung hahayaan ito ng COMELEC, pwede pala na yung mga kandidato ay maglalagay na... Sa gitna ng budget deliberations, nagsalita si Senator Rodante Marcoleta. Galit, inis, talagang principled lang. Mahirap hulaan, pero isang bagay ang malinaw. Gusto niyang suspendihin ang rules. Bakit? Para papuntahin mismo si Ombudsman Remulla, hindi para bumati, hindi para magpasalamat, kundi para magpaliwanag o humingi ng public apology. Pero ang sagot ng Senado, sabi ni Senator Risa Hontiveros, hindi pwedeng basta-basta yun. So, I apologize that it may not be possible also this morning, Mr. President. Kaya naman, sabi pa ni Senator Sherwin Gatchalian, figure of speech lang daw yung bend the law. Wala akong intention to bend the law. No, that's very clear. Itong nasabi niya ay isang figure of speech. Hindi literal, hindi pang-manipulate ng batas. Pero ang sagot ni Senator Marcoleta, ang ombudsman daw ay isang high office at hindi dapat guided ng figures of speech. May point naman, diba? Sana po figure of speech lang. Pero nagkaroon po kasi ng pagkakataon na hindi figure of speech yun eh. Pero ang tanong, talaga bang natatakot si Marcoleta na ma-mislead ang publiko o may mas malalim na dahilan bakit bigla siya naging moral guardian ng batas? Pero teka, dito na papasok ang boomerang. Ang boomerang na biglang iba na ang bumabagsak. Habang abala si Marcoleta sa paghahanap ng public apology, biglang may kumalabog na balita, perjury complaint laban sa kanya sa Office of the Ombudsman. Ombudsman? Saan nga ulit niya gusto magpaliwanag? Isa ba itong plot twist sa Office of the Ombudsman? Pero wag muna yan kasi mas interesting ang detalye. Ito ang isang TV interview na bumalik para kumagat. Noong November 7, sa isang TV program, si Marcoleta mismo ang nagsabi may campaigns contribution daw siya pero sa source niya, zero. Maling-mali yung pag-fill out ng total campaign contributions na zero yung nakalagay. Kasi ang assumption doon ay out of pocket yung expenses mo. Walang problema kung out of pocket, pero gaya ng nabanggit mo, more than 112 million yung ginastos, pero yung kanyang latest net worth patay sa kanyang isinumiteng SALN ay nasa mahigit 51 million, if I'm not mistaken. So wala pa sa kalahati. Tapos inamin niya early November nung naging issue ito kasi may exclusive report yung Billionaire News Channel sa isyung to. Nag-react si Marcoleta at ang sinabi niya, hindi naman daw zero talaga yung campaign contributions kasi may mga nag-donate sa kanyang kampanya pero ayaw magpakilala. So napilitan daw siya na ilagay na zero. Alam mo Corina, may direktang implication ito sa susunod na halalan kasi kung hahayaan ito ng COMELEC, pwede pala na yung mga kandidato ay maglalagay ng zero tapos sasabihin lang nila ayaw magpakilala ng kanilang mga donor. So para saan pa magkakaroon tayo ng sose if the people, if the candidates can get away with it at hindi na sila magiging transparent kung sino yung kanilang mga campaign donor. Zero as in walang-wala. As in, figure of speech din ba ito? Kaya naman ang kontradaya at public interest lawyers hindi nagtagal, nag-file ng complaint. Pero bakit ganoon? Sabi ni Marcoleta, kaya zero ang declaration kasi ayaw magpakilala ng donors. Out of respect daw. Pero, ang batas ang nagsasabing dapat ideklara, hindi donors, hindi emosyon, hindi utang na loob. Kaya naman, malinaw para sa mga complainants, deliberate, willful, alam ang batas pero hindi sinusunod. Boomerang level 100. Sino ngayon ang dapat humingi ng public apology? Si Senator Marcoleta ay naniningil ng public apology sa ombudsman dahil sa isang figure of speech. Pero siya mismo namang inamin publicly ang isang alegasyon na may bigat sa batas tapos zero sa sworn documents. Kaya naman, tumatama ang pinakamalakas na tanong, sino ba talaga ang may utang na public apology? Yung nagsabing bend the law as figure of speech o yung aktual na may sose declaration issue?
At kung bumerang ang usapan, alam mo naman kung kanino yun unang babalik. Hindi ko sasagutin, ikaw ang sumagot kaibigan. Hindi ko sasabihin kung sino ang may dapat humingi ng public apology. Hindi ko sasabihin kung sino ang mas mali. Hindi ko rin sasabihin kung sino ang bumagsak sa bumerang. Pero kaya naman ngayon, ikaw mismo ang tatanungin ko kung ang taong naniningil ng apology ay siya ring may question sa sariling sworn statements. Sino ba talaga ang may utang na public apology? Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng mga sigawan sa Senado, mga tanong ng sino ang dapat humingi ng public apology at mga usaping parang bumerang na bumabalik, may isang katotohanang hindi nagbabago. Ang hustisya ng tao ay madaling maimpluwensyahan, pero ang hustisya ng ating Panginoong Diyos ay laging matuwid. Kaya naman, habang gulong-gulo ang ilan kung sino ang tama at sino ang nagkamali, may isang paalala mula sa salita ng ating Panginoong Diyos na kumakatok ng mas malalim. Psalm 37 verse 28. For the Lord loved justice and will not forsake His faithful ones. Pero teka, kung ang tao nga nagkakamali, nagkakasala, nagkakaroon ng pagkukulang, paano pa kaya tayo haharap sa ating Panginoong Diyos na ganap na matuwid? Doon papasok ang pinakamahalagang segue sa lahat. Ang ating Panginoon Hesus ang kaganapan ng pag-ibig, biyaya, awa at tunay na hustisya. Ang hustisya ng ating Panginoon Hesus ay hindi tulad ng hustisya ng mundo. Hindi niya ibinabase sa kung sino ka, anong posisyon mo o gaano ka kalakas. Ang ating Panginoon Hesus ay hustisya na may kasamang perfect love. Ang ating Panginoon Hesus ay hustisya na may kasamang grasya na hindi mo kayang bayaran. Ang ating Panginoon Hesus ang hustisya na may awa na hindi mo kayang patayan. At higit sa lahat, 2 Korinto 5 verse 21, For He made Him who knew no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Meaning, kahit gaano karumi ang record natin, kahit gaano karami ang kasinungalingan, pagkukulang o pagkaligaw, pwedeng mapalinis, mapatawad at maging matuwid sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus. Walang senado na magdidebate, walang mosyon na magbabasura, walang complaint na magtataboy. Ang ating Panginoon Hesus ang hustisya na nagliligtas at hindi lamang nag-uusga. Kaya naman mga kaibigan, kung sa mundo may bumirang ng kasalanan at epekto, sa ating Panginoon Hesus may bumirang ng grasya, isang balik na hindi kaparusahan, kundi kaligtasan. Kaya naman kaibigan, kapatid, kung napapagod ka ng magtago, magpaliwanag o magpakita ng pagiging tama sa harap ng tao, lumapit ka sa ating Panginoon Hesus. Isuko mo ang bigat, ibigay mo ang puso mo, at hayaan mo siya ang maging hustisya at awa at katwiran mo. Hindi kanya itataboy, hindi kanya pagtatawanan, hindi kanya uungusan gaya ng mundo. Ang ating Panginoon Hesus ay tumatanggap. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, lumalapit po kami sa inyo ngayon, dala ng aming kahinaan, pagkukulang at mga bagay na hindi namin kayang itama sa sarili naming lakas. O aming Panginoon Diyos, salamat po dahil sa gitna ng kaguluhan ng mundo, meron po kaming Panginoong Hesus na aming katwiran, aming pag-asa at aming tagapagligtas. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin niyo po ang aming mga puso, at tulungan niyo po kaming lumakad sa katotohanan sa katwiran ng aming Panginoong Kristo. Dinadalangin po namin na ilapit niyo po kami na mas lalo sa inyo at gabayin ninyo po kami sa bawat desisyong aming gagawin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, at patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa, si Senator Marcoleta, ang Ombudsman, at lahat ng liderato ng aming bansa, at maging lahat ng mga mayang Pilipino, at lahat ng tao sa mundo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, O aming Panginoon Diyos, sa inyo pong kabutihan sa amin at sa inyo pong dakilang pag-ibig sa bawat isa, at patnubayan niyo po kami, at patuloy niyo po kaming gabayan, at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy.
na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.